Thank you po sa kay Marie. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Amen. So ngayon po isang maulang umaga, December 1. Napakabilis po ng isang taon. December na. Nag-birthday ko, hindi ka man lang na doon. So ngayon po ay dadako na po tayo sa mensahe po ng Panginoon sa atin po ngayong umaga. Ang mensahe po natin ay hope in the promises of God. So hope ay pag-asa. Awit 119 verse 114, ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. You are my refuge and my shield, and your promises are my only source of hope. So, ang hope po ay, ang Tagalog sa hope, pag-asa. Ang hope daw po ay pag-asa. Ito po yung bagay na nilalagay natin yung yun na, pag-asa, ang isang bagay na inaasahan natin. Yung po ang ibig sabihin ng hope. At sa Bible po, meron pong 200 beses na binanggit ang salitang hope. So siguro pwede natin sabihin na kung 200 beses na banggitin ang salitang hope, nais ng Panginoon magkaroon tayo nito. May nakita na ba kayong Kristiyano na napakainit sa Diyos at wala siyang pag-asa sa buhay? Magkasama yun eh. Ang isang taong meron pong pananampalataya sa ating Panginoon ay 100% meron po siyang pag-asa. Bago po natin ipagpatuloy, manalangin po muna tayong lahat para po tayo ay samahan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isang nandirito, Panginoon. Salamat po at sinamahan niyo kami, Lord God. Lord, sa mensahe nito, Panginoon, dalangin ko na kayo lamang po ang manguna, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang Espiritu Santo niyo, Lord God, ay nakasama namin, Lord God, sa gawain ito ay patuloy kaming samahan, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ng aming Sunday service, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng mga puso namin, Lord God, ay buksan ninyo. Ang lahat ng mga isipan namin, Lord God, ay malaman, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon, sa amin ngayong umaga. Ito lang po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. So, ayun. Ito po ang topic natin ngayon na hope. Pag-asa. May sisimulan ko lang po ito sa maiksing kwento. Alam niyo naman tayo mahilig tayo sa kwento. Kilala niyo siya? So, malamang hindi. Kasi ako kahapon ko rin lang siya nakilala. Si Florence Chadwick. Si Florence Chadwick po ay isang American swimmer. Siya po ay, ang forte niya ay open water swimming. Hindi po, minaman niya lang yung swimming sa swimming pool, gano'n. Gusto niya yung mga dagat, yung oceans, ganyan. Ayaw niya ang kaya niya yung talagang open waters. At noong July 4, 1952, lumangoy, gusto po niyang languyin mula dito sa Santa Catalina Island hanggang sa coast ng Rancho Palos Verdes. Gano'n po kalayo yan? 32.2 kilometers. Kung hindi po tayo masyadong maalam sa layo, ang 1 kilometro po ay mga, alam niyo yung oval? 3 ikot po, 1 kilometro. 32 kilometers po ang ginawa niya, so approximately 96 na ikot. Hindi po lakad, langoy. 96 na ikot sa oval. 32 kilometers po ang inattempt niyang gawin noong July 4, 1952. At nais niyang gawin yun para siya yung unang-unang babae makagawa nito sa kasaysayan. Napakalamig ng tubig mula sa Catalina Island hanggang sa coast ng California. Bukod sa malamig na tubig, meron din pong fog. Ano ba Tagalog ng fog? Hamog. So dahil may hamog, mahirap makita, di ba? Na sobrang kapal daw ng hamog, mismo kamay niya sa harap ng mukha niya, hindi niya na makikita. Pero gusto niya pa rin lumangoy mula dito hanggang doon na hindi niya nakikita ang nasa harapan niya. 15 oras lumangoy siya. Meron siya, sa paglangoy niya may 2 ditong bangka. Ang sakay ng bangka, nanay niya at 2 riflemen. Bakit may riflemen? Marami pong pating dyan. Kung sakaling salubungin siya ng pating, merong
Meron pang bubugaw dun sa mga pating. Ngayon, 15 oras lumalangoy siya at malapit niya na po maabot ang kanyang goal na languyin ang distansyang ito. Pero bigla po siyang nagpahila. Sabi niya dun sa baka, aahon na ako. Hindi ko na kaya. Yung kasaysayan po na dapat nabubuuin niya, nasira. At nung nawala na po yung fog, nakita niya, wala na po palang 1 kilometro yung layo niya. So nakalangoy na siya ng kulang-kulang 31 kilometers. 1 kilometro na lang tapos na siya. Nung tinanong siya ng nag-interview, bakit? Anong nangyari? Sayang. Sobrang sayang. 1 kilometro na lang. 31 kilometers na yung nagawa mo. Ito po yung dahilan niya. Look, I'm not excusing myself, but if I could have seen land, I know I could have made it. Kung matanaw ko lang sana na may baybayin na, hindi sana ako titigil. Nawala na siya ng pag-asa. At minsan, ganun po tayo. Kung kailan ang dami mo nang ginawa para po sa iyong inaasam, sa iyong pinapanalangin. Teka, ayoko na. Parang layo pa nito. Nung nawala na po yung fog, makikita mo, lapit-lapit ko na pala. At tulad na sabi niya, kung nakita ko lang sana yung baybayin, kung natanaw ko yung baybayin, sana natapos ko. So napakasayang po kasi ang isang tao, pag nawala ng pag-asa, mawawala na po lahat ng ininvest nating pagkakataon para po sa para po sa pangarap na iyon. So ano po gusto nating makuha dito sa kwentong ito? Lahat po tayo merong nais sa buhay. Meron po tayong goals sa buhay. Pwede bata ka pa, meron kang goal. Pwede kung may edad ka na, magkaroon ka pa rin ng goal sa buhay. Pwede nais mong, gusto mong ikasal, dalaga ka pa ngayon. Gusto mong magkaanak, matagal na kayo nagsasama, wala pa kayong anak. Pwede gusto mong maging umasenso ang buhay pinansyal mo. Gusto mo na mas magandang trabaho. Gusto mo na gumaling sa sakit mo, pwede. Lahat po tayo mayroong goal. Gusto natin yung estado ng bahay, sa sitwasyon ng bahay natin, sa pamilya natin, gusto natin mabago. Pero minsan yung pangako ng Panginoon, ang lapit-lapit na, may nakaharang lang pong fog. Na konting-konti na lang, ayun na yung ginugol mo. Pero titigil at titigil tayo. Anong dahilan bakit tumitigil ang isang tao? Nawalan siya ng pag-asa. At yun ang gusto ko sana pag-usapan natin sa oras na ito. Paano po ba hindi mawalan ng pag-asa? Bakit po ba tao tayo, paano, bakit po ba? Ano po ba yung malimit na dahilan na nawawalan tayo ng pag-asa? Ako, meron akong pinapanalangin, ikaw, tayong lahat dito, meron pong pinapanalangin. Hindi ko man po alam yun, pero alam ko meron tayo. Ano yung pinaka gusto mong mangyari, lalo ngayong Pasko? Ang tanong, ano yung gusto mong matanggap sa Pasko? Kung ang Panginoon po ay nandito ngayon at tatanungin kayo, ano yung gusto mong matanggap ngayong Pasko? Alam ko lahat tayo may maisasagot. Lahat tayo meron sasabihin sa Panginoon, Lord! Kahit ito lang, Lord! Tagal ko ng prayer to, taon na po. Lord, baguhin mo yung sitwasyon ng buhay ko. Lord, blessing. Lord, kagalingan. At minsan, ang hirap-hirap magkaroon ng pag-asa pag yung sitwasyon mo ngayon, ibang-iba sa pangako ng Panginoon. Kasi madali, pag sinabing, gusto namin mag-asawa, magkaroon ng anak eh. Madali, pag nakikita mo na, within a year, nag-conceive ka na. Pero paano pag 5 taon na, 6 na taon na hindi ka pa rin magkaanak? Lord, ang pangako mo magkakaanak eh. Ba't parang wala namang problema, pero 7 taon na yung lumipas, wala pa din. Paano ka magkakaroon ng pag-asa pag yung sitwasyon mo napakalayo sa pinangako sa iyo ng Diyos? Ngayon po, kung si Florence Chadwick po ay nawala ng pag-asa, meron po ako sa inyo papakita na meron po siyang, na nagkaroon siya ng pag-asa. Marami po siyang pag-asa. Kilala niyo yan? Yan po ang aking pamangkin. Yung pamangkin ko po, birthday niya eh. Mag-birthday na siya sa 7. Gusto niya daw na regalo, Voltes 5.
So, walaan niyo kung ano yung laman ng regalo. Tapos, wala pa yung regalo niya dyan. Sabi niya, lalagay daw sa ilalim ng puno yung regalo niya. Siguro mga isang linggo na yun, araw-araw po, pupunta siya sa bahay, titignan niya yung puno, tapos lalabas na siya ulit pag wala pa. Nabukasan, dadaan ulit siya. Titignan niya, wala pa. Tapos labas na siya ulit. Dadaan ulit siya. Ayun, hanggang sa nagtanong na si Ate Angie, sabi, Kuya, ano ba yung hinahanap mo? Wala pa yung gift ko sa ilalim ng puno. Pero araw-araw po, babalik siya at titingin siya. Kasi meron siyang pag-asa na yung gusto niya, makikita niya sa ilalim ng puno. Kahit wala siyang pinangahawakang resibo, na order, o kahit ano, alam niya, magkakaroon ng regalo sa ilalim ng puno. Kaya po, tulad ng isang bata, kung meron po tayong pag-asa, mag-aantay tayo sa ilalim ng puno. Kahit wala tayong nakikitang bakas ng regalong ito. Dahil kung meron tayong kapangyarihan na tinatawag nating pag-asa, kahit na may fog, magpapatuloy po tayo. Kapag tayo ay may pag-asa, kaya nating tignan ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Dahil ang tunay na pag-asa po, hindi po ito nakabase sa ano yung nakikita ng puso, ng mata natin, ng katawan natin, kahit ng puso natin. Hindi po ito nakabase sa ano yung nararamdaman mo, sa nakikita mo. Alam mo kung ano yung pag-asa sa nakabase? Sa narinig mong sinabi ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, magkaroon ka ng pag-asa, matutupad at matutupad anuman ang ipinangako niya sa iyo. Dahil hindi po ito nakabase sa nararamdaman mo, kung nahihirapan ka na, kung wala kang makitang bakas ng pagtupad ng pangakong iyon. Pero pag sinabi po ng Panginoon, matutupad yun. Ang panghahawakan natin, hindi po yung pakiramdam natin, ang emosyon natin, ang panghahawakan natin ang salita ng ating Diyos. Wala po tayong ibang panghahawakan dito. Bakit? Dahil ang nagsalita ay tapat. Ang nagsalita ay walang pangakong hindi tinupad. Ang pinaka-definition po ng pag-asa na may bibigay ko sa atin ngayon is a strong and confident expectation and unwavering trust in the unchanging character of God. Kung ikaw ay taong may pag-asa, meron kang matibay na pagnanais at pagtitiwala sa pagkakakilala mo sa Panginoon. Kung meron kang kakayahan na magtiwala sa karakter ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, kaya mo pong magtiwala, gaano man kakapal yung fog sa harapan mo. Dahil alam mo na minsan darating sa buhay ko ang pinapanalangin ko. Hindi dahil meron magaling ako, hindi dahil magaling ang pamilya ko, marami kaming pera, kundi dahil sinabi ng Diyos ko eh. Yun lang ang pangahawakan ko. Yun po ang tunay na pag-asa. Ngayon, sa pagpapatuloy po, para po mas maintindihan natin ang pag-asa na sinasabi ko ngayong umaga. Hope in the past promises. Ngayon po ay pagpasok ng December, ay hindi. Pag Pinoy, anong bare months? Simula na yan, di ba? Ano na? Christmas na. Hope in the past promises. So ngayon, pag sa Pasko, alam naman natin na sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Kung meron po tayong pag-asa, pwede tayong gayahan dun sa kwentong yun. Dahil kapag ikaw ay isang Kristiyano, ang tanging panggagalingan mo ng pag-asa ay yung mga nakaraang pagtupad ng Panginoon sa mga pangako na ibinigay niya sa'yo. Gaano katagal ka na bang Christian, kapatid? Ilang taon ka nang naglilingkod sa ating Panginoon? Gaano katagal mo nang kilala ang Diyos? At ilang pangako na ba ang natupad niya sa buhay mo? Ilan bang beses na patunayan sa iyo ng Diyos na tapat siya? Ilang beses nagsabi ang Panginoon at ilang beses na itong tinupad? Dahil pag ang Panginoon nangako, tutuparin at tutuparin nga ng Panginoon. At ang Panginoon po ay nagbigay ng pangako sa bayang Israel. Ano yung pangako ng iyon? Ang pangako po ng Panginoon ay sila ay muling palalayain. Ang bayan pong Israel ay, noong panahon na ito, sila po ay sinakop naman ngayon ng mga Romano. Sila po ay nais na makalaya, pero
meron silang pinangahawakan eh. May pangako sa kanilang Panginoon. Merong covenant sa bayang Israel ang Panginoon. At merong pagkakataon ng mga Hudyo ay nawala na rin ang pag-asa dito sa pangako na ito. Pero sabi ko sa Roma, ito ngayon ang tanong ko, tinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Daang taon po ang mga Israelita, ang mga taong pinili ng Diyos. They are God's chosen people. Sila po ay naglakad sa kadiliman. Daang taon po, nasakop po sila ng Romans. At noong mga panahon na ito ay makakaramdam ka bilang isang Kristiyano noong panahon na ito, makakaramdam ka rin ng pagkabigo. Bakit ganito? Akala ko ba, chosen people? Bakit parang tayo dito, maliliit na tao sa sarili nating bayan? Akala ko ba tayo yung pinangakuan ng Diyos na tayo ay ang bayang ipinili niya? Tayo ang bayang hinirang niya. So, pagkat sa daang taon po na lumipas, nahirapan din po sila dahil meron po silang pakiramdam ng pagkabigo. Kasi napakahirap magkaroon ng pag-asa. Lalo nag-aantay ka nung nag-aantay ka sa isang bagay na daang taon na po ang lumipas. Ilang taon na po ba ang lumipas? Approximately 600 years. Mula po nung nag-promise po si Isaiah. So, ito po yung prophecy. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So dito po, binigay itong pangako ito. At kung ikaw ay Israelita noong panahon na to, pangahawakan mo yan. May dadating daw na tagapagligtas. Lumipas ang 100 taon, wala pa din. 200 taon, wala pa din. 300 taon, 400, 500, at hanggang 600 taon, wala pa din po. Nung 600th year, dun lamang po dumating ang ating Panginoong Jesus. At dun sa 600 po, yung 400 years na yun, alam niyo tawag natin yan, the 400 silent years. Hindi ko nagparamdam ang ating Panginoon sa loob ng 400 taon. Kung ikaw magkaroon ka ng pagdududa sa ating Panginoon dahil hindi mo siya naririnig ng isang araw, 2 araw, bakit parang hindi na ako mahal ng Panginoon? Ang mga Israelita po, 400 taon, wala po silang paramdam. Wala po silang narinig sa ating Panginoon. Pero ano ginawa po ng Panginoon? Tinupad niya pa rin po ang kanyang pangako. Pagkatapos po ng 600 taon, alam po natin na sa Bible, alam niyo yung genealogies, yung si Abraham ang ama ni Isaac, na si Isaac ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Judah. Di ba nakakatamad basahin nyo? I-skip ko na yun kasi hindi masyadong bakit? Ang haba? Ang haba naman ito? Pero po, may dahilan bakit siya inilagay doon. Kasi pagpapag-aralan mo iyon, doon din natin makikita na lahat ng pinangako ng Panginoon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay totoo. Kung sa ninong lahi siya ipapanganak, totoo po lahat ng iyon. So, kung minsan po ay sipagan natin magbasa dito, ilang bang pangako? Ito po ay listahan. Hindi ko na po kailangan pabasahin. Verses po ito na merong pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Nagsimula yan ng Genesis. Ayan pa, 66 na yan na verses. Ayan pa, 97. Hindi ko na po nilagay lahat, pero sa totoo po, 351 na verses po ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita sa pagdating lang ni Jesus yun. At lahat yun nagkatotoo. Wala pong miski isa doon ang hindi natupad. Sabi sa Salmo, wait Israel for God, wait with hope, hope now, hope always. So ito ang bayang Israel po ay nagkaroon din po ng panahon na walang sila ng pag-asa. Sana po alalahanin natin na kahit na ang Panginoon hindi man po magparamdam, 400 taon tahimik sa Panginoon.
sa bayang Israel. Kung meron mang pong panahon na hindi mo marinig ang boses ng Diyos, meron pang panahon na dasal ka ng dasal, panalangin ka ng panalangin, pero hindi mo makita na may nangyayari. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon at ipaalala na pag ang Panginoon po nangako, ang Panginoon po ay tumutupad sa kanyang salita. Ang Panginoon po, ang Panginoong Jesus natin ay dumating sa mundo, doon na po nagsimula magkaroon muli ng pag-asa ang mga Israelita. Nagkaroon po sila ng pag-asa na ito na ang Mesaya natin, ito na ang tagapagligtas natin. Ang buhay ng ating Panginoon ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Meron pong nagsasabi na dito sa 351 na verses na ito, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, sinasabi nila na nagkataon lang, coincidence. Hindi naman si Jesus Christ yun kasi hanggang ngayon may mga nag-aantay sa Mesaya eh. Hindi po si Jesus Christ ang sinasabi dito sa lahat ng yan. Nagkataon lang na 351 na verses, akmang-akma sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sasabihin nila na hindi pa rin yan ang Mesaya ang inaantay namin. Ang tawag lang nila doon ay coincidence, pero ang tawag ko po doon ay pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako. Wala na po akong ibang alam doon, kundi nakikita ko gaano katapat ang ating Panginoon. Nakikita ko po kung gaano siya katapat na kapag siya ay may sinabi, tayo po ay dapat magkaroon ng pag-asa. Kapag ang Panginoon ay may ipinangako sa iyo, kailangan tayo magkaroon ng pag-asa. Dahil ang bayang Israel, 600 taon nag-antay. Pero kailanman hindi po sila binigo ng Panginoon. 600 taon man yung lumipas, pero ni isa doon, lahat po yun tinupad ng Panginoon. Lahat po kaya nating panghawakan sa ating Panginoon. Daan-daan, ilang lahi po ang hinawakan ng Diyos Ama. Ilang lahi ang kanyang sinamahan. Centuries po ng kasaysayan ang binuo at sinulat ng ating Panginoon para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi ka pa rin po naniniwala na ang Panginoon mong sinasamba ay tutupad ng pangako mo, hindi ko na po alam kung anong makukukumbinsi sa inyo. Kasi ang bayang Israel po ay naniwala at ang bayang Israel po ay nagkaroon ng katuparan. Dumating po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So ngayon po, yun po yung past promises ng ating Panginoong Jesus. Paano naman po tayo ngayon? Hope in the present promises. Ang nangyari po dito ay isang bayan po, bayang Israel ang nag-antay sa ating Panginoon. Paano naman yung personal na nais natin? Paano yung personal na gusto kong mangyari sa buhay ko, sister? Kasi yun, isang buong bayan yung nag-nais eh. Siyempre, medyo maraming nagpe-pray dun. Matutupad yun kasi ang dami nila, isang buong nation. Eh, paano ako? Ganun ba akong kahalaga sa mata ng Panginoon para intindihin ako at dinggin niya ang aking mga panalangin? Meron po tayong kwento dito na babasahin, si Zechariah at si Elizabeth. Kilala niyo po ba si Zechariah at si Elizabeth? Kung paano nag-antay din po ang Israel, nag-antay din po itong mag-asawang ito. Si Zechariah at si Elizabeth po ang magulang ni John the Baptist, si Juan Bautista. Pero pag magkikilala natin sila sa Lucas 1, wala pa silang anak doon. Noong Lucas 1 po, sila lamang po ay kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Ito po sila, ito po si Zechariah at si Elizabeth. Sila po ay, si Zechariah po ay isang priest, pari. Tapos ang asawa niyo po ay si Elizabeth. Sila po ay walang anak at sila po ay may edad na. So, malabo po na magkaanak ka. Siyempre, dahil meron ka ng edad noong panahon na yun. So, kung ang bayang Israel po ay nag-antay ng 6 taon, itong mag-asawang to ay nag-aantay din po na magbibiyaan sila ng kanilang sariling anak. Lalo na po noong panahon na yun, kasi ang anak po ay pagpapala noong time na yun eh. So, pag ikaw hindi ka binigyan ng anak, siguro ito masama ugali nito. Ayaw bigyan ng Panginoon ng anak. Ganun po ang noon, ang perception ng society. Pag ikaw po ay hindi binayaan ng sariling anak,
anak, ikaw po ay pinaparusahan ng ating Diyos. So, pero itong mag-asawang ito, bagamat hindi sila nabibiyayaan, sila pa rin po ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sila pa rin po ay nabuhay ng tapat sa utos at tuntunin ng Panginoon. Isang araw, si Zekaraya po ay pumunta sa templo. Para po, dahil isa siyang pari at nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Lucas 1:12-13. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito, nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. So napakaganda po ng binigay na pangako dito po sa mag-asawang ito. Basahin natin uli. Dininig daw ng Diyos ang panalangin ni Zacarias. So masarap basahin po na ang Diyos pala talaga ay nagdidinig ng panalangin natin. Ang Diyos pala talaga po ay nakikinig. Hindi lang pala sa isang malaking bayan na tulad ng Israel. Kahit pala ikaw ay isang normal na Kristiyano lamang, ay makikinig at makikinig ang ating Panginoon sa iyo. Ang bayang Israel po ay nag-aantay ng Mesaya. Si Zekaraya at si Elizabeth po ay matanda na at nagnanais ng anak. Kaya po kung sila man po ay nagkaroon ng pag-asa dahil may sinabi at pinangako ang Panginoon, tayo rin po ay dapat na magkaroon ng pag-asa na sa oras na tayo po ay nanalangin, sa oras na tayo po ay may narinig sa ating Panginoon, pinangakuan ng ating Panginoon, sana malaman natin na ang Panginoon po ay tutupad sa kanyang sinabi. Kailangan lamang po natin magkaroon ng pag-asa. Kasi kung meron ka pong pag-asa, kaya mo makita yung liwanag kahit na napakahirap na ng sitwasyon. Kung papapatuloy po itong verse na ito, malalaman po natin na si Zacarias po ay nagduda. Kaya po siya ay naging tipe hanggang sa mga anak ang kanyang asawa. Pagkatapos siyang kausapin ng anghel, ang sagot niya, sa edad namin to, magkakaanak pa kami. So nagduda si Zacarias. Hindi po siya naniwala agad nabibigyan po siya ng anak ng ating Panginoon. So, gusto ko rin pong sabihin na ang pag-asa ng tao po ay hindi po madadagdag kapag umihigi yung sitwasyon mo. Hindi rin po mababawasan ang pag-asa ito pag lalong humihirap yung sitwasyon. Kapag ang pag-asa mo ay ibinigay mo kay Kristo, ang pag-asa mo ay inilaan mo sa salita ng Panginoon kahit na nasa gitna ka pala ng paghihirap, sa gitna ng pag-aantay, o kahit nasa harapan ka pa ng pagdududa, pwede ka rin po magkaroon ng umaapaw na pag-asa. Kasi alam ko po na tayo matagal ng mga Kristiyano, meron po mga matagal na Kristiyano, at alam ko na bawat isa sa atin, di po tayo mapupunta sa sitwasyon na pagdududahan natin na may Diyos. Meron ba dito gano'n na, baka nga walang Diyos, no? Hindi naman sa pero medyo napapaisip na ako, baka walang Diyos. Alam ko po, wala dito magdududa na merong Diyos. Pero alam ko rin po na minsan sa buhay natin, nagduda tayo kung mabuti ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pinagdudahan na merong Diyos, pero pinagdudahan ko kung gaano kabuti yung plano niya. Kasi hindi mo kang mabuti yung sitwasyon ko ngayon, Lord. Parang ang hirap. Alam ko na may Diyos. At kahit anong gawin niyo sa akin ngayon, kahit na ako itutukan niyo ng baril, hindi ko kayang ikaila na ang Panginoon ay hindi totoo. Kaya ko pong aminin talaga kahit anong sitwasyon na merong Diyos. Pero ang aaminin ko sa inyo ngayon, meron po talagang pagkakataon na paghamat kilala natin at alam natin may Diyos, ay minsan nag-iisip ka, mabuti ba talaga yung plano niya sa buhay ko? Hindi kaya ano lang ako? Ano lang ng Panginoon? Hindi masyadong mahalaga? Baka naman ano na lang, mabahala ka na dyan ha? Basta, langit ka, sister. I love you ng pangako ko sa'yo, langit ka, okay na yan. Yung ganyang buhay. Ganito ba talaga kabuti lang ang pangako ng ating Panginoon? Bilang mga Kristiyano, pwede po tayo dumating sa ganong panahon.
At ang Panginoon po ay hindi tayo huhusgahan sa ganong panahon. Dahil po si Zacarias mismo ay nagduda. Nasa harapan niya ng anghel at sinabi na sa kanya, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Sumagot pa siya, teka, di ba matanda na kami? Parang hindi naman yata mangyayari yan. So kung nandun ka man sa pagkakataon na magdududa ka, kung gano'n ba talaga kabuti ang pangako, ang plano ng Panginoon sa ating buhay, sana maalala po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Maalala po natin na normal matakot, normal malito, minsan normal maninis sa sitwasyon na meron tayo. Pero ano man yung nararamdaman mo ngayon, natatakot ka man, nalilito, naiinis, pero yung pinangako ng Diyos matutuloy. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari po iyon. Si Zacarias po at ang bayang Israel ay nagkaroon po ng mga oras ng pagdududa. Ang Israel po ay lumipas ang 600 taon at wala po silang narinig sa Panginoon. Si Zacarias po, naandyan na sa harapan niya ang pangako, nagduda pa rin po siya. Pero huwag po natin pagdudahan pa rin kung matutupad ba o hindi ang pinangako ng ating Panginoon. Dahil si Zacarias, nagduda man po siya, umuwi pa rin po siya sa asawa niya si Elizabeth na buntis. Pwedeng sabihin ng anghel, alert, ano na to? Back out na to. Ano nagdududa oh. Ano na to? Iba na lang. Hindi po. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari iyon. Nasa gitna man tayo ng pagdududa, nasa gitna man tayo ng paglit ng pagkalito, baka nasa gitna ka pa ng pagkainis o galit. Pero pag sinabi ng Panginoon po, magkakatotoo. Ngayon po kapaskuhan, pwedeng maalala natin lahat ng panalangin natin na hindi pa po nadidinig. Lalo na pag nagpunta tayo sa mga reunion. Wala ka pa rin asawa? Ano ba yan? Ilang taon na kayo nagsasama? Wala pa rin anak ka? Upa pa rin kayo? Ang dami ng bahay ngayon na bulugan hindi ka pa rin nakakakuha. Yan ang reunion, di ba? Pupunta ka at maaalala mo lahat ng panalangin na hindi pa po natutupad. Pero ang gusto ko pong paalala sa inyo, sana huwag po ito maging dahilan na mawalan tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Dahil ano man ang sitwasyon natin, kumikilos at kumikilos po ang ating Panginoon. Dito ko po tatapusin. Ito po ay isang painting ni Rembrandt. Isa po siyang kanyang na pintor. Ang tawag po, ang pamagat niya po ay The Adoration of the Shepherds. 1646, meron na po katanda ang painting na yan. Pero napakaganda pa rin po. Kay Rembrandt, ito daw ang itsura para sa kanya nung bumisita yung mga pastol sa ating Panginoong Jesus. Madilim. Yun po yung painting style niya. Kasi nga, siyempre wala namang kuryente. So madilim po. Ayan, may kita natin yung mga pastol. Ayan, may tupa pa. Ayan ang ating Panginoon. Ayan po ang kanyang ina dito sa lupa, si Maria. Ayan si Jose. Tapos po makikita mo, ayan, may baka. Tapos, inano rin po ni Rembrandt ito, nilagyan niya na ng krus na katutok sa ating Panginoon. So, napakagandang painting. Tanyag na tanyag po itong painting na to. At para kay Rembrandt, ito po yung nai-imagine niya na kung ako nandoon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, siguro ganito yung itsura. Ayan, nandiyan po ang lahat ng mga na banggit po sa Bible. Pero pinaka-significant po, pinakamahalaga po dito sa larawan na ito, oo, madilim. Pero si Jesus ang ginawa ng liwanag. Na dito po sa gitna ng kadiliman, meron po ditong baby na napakaliwanag. Sa kanya nang galing yung liwanag. Hindi po yung liwanag nakatuto kay Jesus. Siya talaga yung umiilaw. At yun ang paraan ni Rembrandt para sabihin na nung pinanganak si Jesus, nagkaroon din ng liwanag. Nung pinanganak si Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa na kahit gaano man kadilim yung sitwasyon mo ngayon, meron po tayong liwanag at pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So kung tatanungin niyo ako ngayon, meron pa ba tayong pag-asa sa mundo? Meron po. Dumating 2,000 taon na lumilipas. Pinanganak po siya sa sabsaban. At kung gusto natin maranasan ang pag-asang ito, gayahin natin yung mga shepherds. Naglakbay sila para makita ang liwanag na ito. Lumapit po sila sa ating Panginoon.
at sumamba sa ating Panginoon. Dahil ang ating Ama po ay gayon na lamang ang pag-ibig sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil alam po, kung tayong lahat dito ay merong pinapanalangin, meron tayong ninanais, minsan matagal na yung pinapanalangin mo, pero ito ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, alam ko yun, narinig ko yun. Dahil ang pinakamalaking pangangailangan mo, binigay ko ang iyong kaligtasan. Ibinigay ko ang bugtong na anak ko dahil hindi mo kaya eh. Kung hindi ko ginawa ito, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ganun kita kamahal. Mas gugustuhin kong ibaba ang aking nag-iisa at pinakamamahal na anak sa lupa at tratuhin niyo siyang isang kriminal kaysa manatili kami dito sa langit nang wala ka. Nang wala ko, nang wala si brother, wala si sister. Anak, ganito ang magiging sitwasyon natin, hindi natin makakasama yung mga anak natin na nasa lupa. Kaya po bumaba ang ating Panginoon. Alam niya na hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili kung ang Panginoon kayang gawin ang ginawa niya. Kayang bumaba na mas mababa pa sa kanyang lilikha para sa iyo. Ano po yung hindi niya kayang ibigay? Ano pa yung ipagkakait niya sa iyo? Ano pa po ba yung kailangan niyang gawin para patunayan na ikaw ay mahal ng Panginoon? 2,000 taon na po ang lumilipas at ang pagmamahal ng Diyos ay hindi rin po pa rin nagbabago. Hanggang ngayon po, ang baby po na isinilang sa sabsaban dahil sa pagmamahal ay nagmamahal pa din ngayon. Ang Israel ay nagantay ng Mesaya, ang Israel nagantay ng tagapagligtas dumating. Si Elizabeth at si Zacarias nagantay ng anak dumating. Ikaw, ano yung inaantay mo? Ano yung narinig mong sinabi sa iyo ng Panginoon na pangako? At kung hindi mo pa rin kayang maniwala na ganun na lang ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon, alalahanin mo yung bata sa sabsaban na ipinanganak. Dahil hindi niya kailangan gawin yun, pero ganun ka nakamahal. Hindi po kailangan bumaba ng ating Panginoon. Isa lang ang dahilan ng pagmamahal. So kung gusto niyo pong patunayan, mahal ka ng Diyos, ito ang patunay. Ganito kayo kamahal, ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, ng ating Jesucristo. At nang bumaba siya, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Alam ko po na meron talagang pagkakataon na ang hirap magkaroon ng pag-asa. Minsan gusto natin tutulan ni Florence Chadwick, tumigil na lang eh. Kalagitnaan, tigil na to, ayoko na. Okay lang, parang wala namang nangyayari, Lord. Parang paulit-ulit naman eh. Hindi naman nagbabago ang sitwasyon ko. Pero ang pag-asa po ay hindi sa nakikita mo. Ang pag-asa po ay kung ano yung pinarinig sa iyo ng ating Panginoong pangako. Hindi ko po alam kung anong meron sa bukas. Mamaya lang, hindi natin alam kung anong mangyayari. At wala po tayong kapangyarihang makontrol ang kinabukasan. Lahat ba ng anak ko magiging mabuti? Lahat ba ng pinaghirapan ko sa akin pa din pagtapos ng maraming taon? Wala po tayong kasiguraduhan sa bukas, pero ang kaya po natin gawin ngayon ay magkaroon ng pag-asa. Dahil ang iniwan sa atin ng Panginoon ay ang mga pangako niya. At nandito tayo ngayon para magkaroon ng pag-asa sa mga pangako iyon. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, ang planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ngayon pong Kapaskuhan, alalahanin po natin kapalagian ng pag-asang iniwan ng ating Panginoon. Minsan po merong fog sa harapan natin, minsan sobrang kapal. Pero alalahanin po natin na hindi naman po sa material na bagay o sa kung ano man po nilalagay ang ating pag-asa. Sa Kawikaan 3:5-6, kaya huwag ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Tanungin po natin ang ating mga sarili, sa kailaliman po ng ating mga puso, kanino ka ba talaga umaasa? Kapag na ang iyong
iyong mundo ay nayanig, kapag meron pong napakalakas na bagyo sa iyong harapan, ang iyong puso po ba, kanino po ba talaga ito umaasa? Sa ibang tao? Sa tagumpay? Magaling tayo? O baka sa material na bagay, doon tayo umaasa? At lahat po yun, papaalala ko lang po, lahat po yun ay hindi po tatagal. Lahat po iyon ay hindi po maglalas at lahat po iyon bibiguin at bibiguin po tayo. Kung gusto niyo po na magkaroon ng tunay na pag-asa, magkaroon po tayo ng pag-asa sa pangako ng Diyos na iniwan sa atin, sa ating Hesukristo. Dahil ang pag-asang ito po ay dadirect tayo, dadalhin tayo sa isang Diyos na hindi nagbabago. At pag meron tayong pag-asang ito, ipapaalala nito sa atin, sino ba yung Diyos ko? Siya po yung inantay na Mesaya ng Israel. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao dahil sa pagmamahal sa iyo, maligtas ka lang. Siya po ang Diyos na nangako na kailanman hindi ka iiwan. Yan ang Diyos ko. Ayan ang pag-asa ko. Yun lamang po, magandang umaga po. Para po sa panalangin, tumayo po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pangako, Lord God, na ibinigay niyo sa bawat isa, Panginoon. Lord, napakaraming pangako sa Bible, Lord God, na nais namin panghawakan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ito'y iniwan niyo sa amin, Lord God, dahil sa inyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko na ang bawat isa'y magkaroon ng pag-asa, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat kami, Panginoon, na nandirito inyong mga anak ay magkaroon ng tunay na pag-asa, Lord God, na anuman po ang nasa harapan namin, anuman po ang sitwasyon, gaano man po katagal, Panginoon, alam po namin, Lord God, na mangyayari at mangyayari ang inyong salita dahil ang nangako ay tapat. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay tapat, Panginoon. Ang tao man po ay binigo kami ng paulit-ulit, Panginoon. Ang sarili man po namin ay binibigo kami, Lord God. Pero kayo kailanman hindi kami binigo, Lord God. At salamat kayo po ang Diyos na kinikilala namin. Salamat na kayo ang Diyos na sinasamba namin at sasambahin namin, Lord God, habang kami nandito sa mundo, Lord God, hanggang sa magkita po tayo ng harapan, Panginoon. At hanggang sa mga oras na iyon kami po'y patuloy na aasa. Patuloy kami magkakaroon ng pag-asa na ang bukas namin ay maganda, mabuti, Panginoon, at perpekto. Dahil ang Diyos namin ay mabuti at perpekto, Panginoon. Ito lamang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.